Guys, hindi pa tapos ang LP studies mo? Right! Simon? Kami bang tinatawag mo? Ang mga tauhan ng mga LP studies mo? Hindi kami basta tauhan lamang. Kami ang galit, ang takot, ang pananahimik. Bawat pangyayari may nalalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok kakayanin ko. Babaguhin ang buong mundo. Ako si Simon, na dating si Crisostomo Ibarra y Magsalin. Naniwala ako sa reforma, pero ang reforma ay tinawanan lamang. La justicia sen fuerza es inútil. Ang pag-ibig ay kinitil. Ang pangalan ko ay nilibing. Ako ay bumalik, hindi bilang tao, kundi bilang isang apoy. Isang pagsabog lamang ang magigising ng bayan. Sunod momento. Di todas mentiras se terminara. Kapag ang sugat ay malalim, hindi gamot ang kailangan, kundi ang paghiwa. Ayaw kong madamay, senyor. Gusto ko lamang makapagtapos. Kung patuloy kang mananahimik, kasama ka rin sa kasamaan. Ikaw, isa ka sa mga mag-aaral na nagre-rebelde. Kung ang pangarap ay krimen, marami na tayong nagkasala. Ito ay parusa sa iyo. Parusa, kung ang pangarap ay krimen, ay hindi susuko ang aking puso. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan, hindi ito natitingag ng talikala. Ako si Basilio, anak ng lupa at tagapagtanggol ng dangal. Konocimiento es mi arma. Dahil sa walang habas na pamahalaan, ang kabataan ang nagdurusa. Ang karunungan ang tanging sandata laban sa kamangmangan. Ako si Sagan, ang anak ng bayan. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Hindi tayo isinilang para yumuko. Isinilang tayo para mag-isip, magpakilos at manindigan. Mahal ko ang aking bayan higit sa aking kaligayahan. Pagod na ako sa mga ideal mo, Isagan. Pag-ibig, mahalaga. Ngunit ko ang prinsipyo ay pagsasakripisyo para sa bayan. Pipiliin ko ang tama kaysa sa aking puso. Ang kabataan hindi dapat sumuko sa takot, kundi sumulong sa katarungan. Magandang hapon, Paulita. Akala ko hindi ka na darating. Alam mo namang, ikaw lang ang Patawad. Ang pag-ibig mo sa iyo. Ang mawala ka. Alam mo, Paulita, darating ang araw ng gumawa. Maging malaya at pantay-pantay. At kung hindi, katiyakan ang kailangan ko, Isagan. Hindi ang isang pangarap lamang. Paulita, ang bayan at ikaw ay nag-iisa sa aking puso. Hindi ko kayang talikuran ang isa para sa isa pa. Sana ay tama ka, Isagan. Pero tandaan mo, ang mundo ay hindi parang isang tula. Tara na. Ama! Ano ang ating gagawin? Lahat ay nasira, pati ang ating mga pangarap.
Inagaw nila ang lupa ko. Ngayon, pati dangal ko ay nais nilang kitilin. Kung ang galit ng tao ay mababalot sa apoy, ang buong mundo ay magiging sa takot at paghihiganti. Hindi ako papayag na apihin mo ang aking anak at ang aking bayan. Kung ang batas ay bulag, ang taong magiging galit ng katotohanan. At bakit ganyan ka umasta? Sino ka ba? Kilala ka ba namin? Kilala mo ako, Holy, at ikaw, Tales, ang galit mo, ang paghihiganti mo, ang iyong instrumento, kaya alagaan mo ito. Ako, si Telesforo Juan de Dios, isang magsasaka na nagmamahal sa lupa at pamilya. Ang pawis ko ang aking dangal, ngunit pinapahiya at pinapalayas ako ng mamamayan at ng batas. Ngunit hindi ako susuko, pagtatanggol kong aking pamilya at ang aking lupa, kahit anong hadlang ang dumating. Hindi lamang sa sarili ang laban, kundi para na rin sa karapatan ng iba. Ikaw ba si Ibarra? Oo, ako si Crisostomo Ibarra. Ako ay nagbalik upang maghiganti. Naniwala ko sa dahas makakamtan ng kalayaan, ngunit nabigo ako. Ang kalayaan ay hindi ko nabigo. Hindi ko na pang nagsingko at galit. Ito'y para sa pusong handaan. Kung gayon, ako'y nakakamali. Naririto ang mga kayamanan ko. Gamitin mo ito para sa kabubuti ng bayan. Ang kayamanang bunga ng kasamaan ay hindi mabibigit ng kalayaan. Ako si Padre Florentino, lingkod ng Diyos at tagapag-alaga ng dangal ng tao. Marami ang naglakad sa dilim. Hinayaan ang galing at kasamaan. Ang kapangyarihan at kayamanan ay hindi dapat matakpan ang kabuti. Ginagawa mo rito. Akala ko ba kami karang sa iyong sinili? Hindi po ako! Hindi po dapat ninyo ako pinapahirapan. Pabayaan po ninyo ako. Dalagan mo naman po. At saka ang iyong katahimikan at dapat magaling ito para mabalik ko ang iyong kaluluwa. Hindi ko po kayang gawin iyon! Hindi po! Hindi po dapat! Dalagan mo, Rosely. Dapat mong gawin dito. Hindi lang ito mag-deliverance. Diyos ko! Wala nang ibang paraan! Patawarin ninyo ako! Ako si Juliana de Dios, anak ng payak ng tahanan. Pero may puso para sa dangal at pag-asa. Kung ang dangal ko ang magiging kabayaran, mas pipiliin kong maging malaya. Kung mahal mo ang isang tao, handa kang magsakripisyo kahit sa sarili mo. Ay, Paulita, dapat higpitan mo pa ang baywang mo. Dapat ikaw ay magmukhang tunay na senyorita Europea. Ngunit, hindi po ba sapat na ako'y maayos na tiya? Hindi sapat ang maayos lang. Dapat ikaw ay magmukhang elegante, sosyal, at higit sa lahat ay may dating. Tandaan mo, ang mapapangasawa mo ay si Juanito Palaez, isang binatang may kinabukasan. Kinabukasan po ba o pangalan? Claro que sí, ambas cosas. At higit sa lahat ay syempre, may respeto. Hindi tulad ng ibang binata na puro lamang revelasyon at pangarap ang nasa isip. Tia, si Isabel po ay may prinsipyo. Principios o compranjoyas. Hindi ka mabubuhay ng puro talumpati at ideya lamang. Ang babae, iha, ay dapat nakakapili ng lalaking makapagbibigay ng seguridad. Ang mundo ay para sa praktikal, hindi sa mapangarapin. Ngunit kung ang puso ko po ay nagdadalawang isip, Tia. Escucha muy bien, ang isip at ang puso ay dapat sumusunod sa isip. At ang isip ay dapat nakatingin sa estado ng buhay. Kung siya po ang nararapat, Tia. Así me gusta. Ikaw ay tunay na Gomez. Ako si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya, la reina del estilo y Eluna. Ang respeto ay nakikita sa anyo at kilos. Hindi man perpekto ang dugo,
Ang tamang asal, pananamit at postura ay nagpapataas ng dangal sa lipunan. Ang pagiging Kastila sa aking pananaw ay hindi lamang dugo, kundi nagpapakita rin ng karangyaan at wastong pamumuhay. Con cada kilo de palabras demuestra mi alta posición de influenza a mi alrededor. Ako si Paulita Bunes. Una mujer con corazón, sentimientos y determinación. Kung pipiliin ko ang pag-ibig, mas pipiliin ko ang tao kaysa sa kayamanan din. Mas mahalaga pa rin sa akin ang damdamin na tulad. Kahit mahirap, kahit mapanganib. At sa bawat hakbang, mas pipiliin ko ang puso kaysa sa takot o panlabas na anyo ng mundo. Lasing penitente, sagutin mo ang aking tanong. Sige, kaya mo yan. Huwag kang magpapadala sa tao. Kung ganito ang sistema ng edukasyon, kung ang estudyante ay inuhusgan at pinapariya, paano tayo uunlad? Paano maging malaya ang isip kung takot naman ang namamayani? Ang kabataan ay hindi panay makapag-isip. Hindi dapat kang pipigilan ang guro. Kung tama ang sinasabi mo, ang karapatan mo ay dapat matinggan. Hindi lahat ng kaya ay bulag sa katotohanan. Ang edukasyon ay daan sa kinabukasan. Ako, si Padre Fernandez, isang alagad ng simbahan na naniniwalang hindi lahat ng nasa loob ay masama. Kung ang kabutihan ay lumaban sa kasamaan, may liwanag ito sa kadiliman. La fe no es una cadena, sino una luz que ilumina el camino oscuro de los jóvenes. Ngunit Maria, ito ang mas mabubuti para sa iyo. Ang mundo sa labas ay puno ng kahihiyan. Kung ang pag-ibig ko ay magdudulot ng kapahamakan sa kanya, pipiliin ko ang katahimikan. También lo olvidaras. El verdadero amor nunca se olvida. Ako, si Padre Damaso Verdolagas, ang makapangyarihang tinig ng simbahan, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Soy temido, respetado, obedecido. Ngunit sa likod ng aking kapangyarihan, na may galit na aking ipinagtatanggol, at takot na hindi ko maamin. Ako si Maria Clara de los Santos y Alba, la mujer que eligió el silencio antes que es el escándalo. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at sa malansang isda. Ngunit ako, minahal ko ng lubos, at ang pagmamahal na iyon, sakrifike mi libertad. At sa mga pader na ito, ang alaala ni Crisostomo, ang aking liwanag, at ang aking pagtubos sa kurunungan. Senyor Simon, may balita ako tungkol kay Maria Clara. Sabihin mo! Wala na siya sa loob ng kumbento ng Santa Clara. Siya'y namatay sa sakit at labis na nalanghati. Hindi maaari. Isang bangkay na lamang ang naiwan. Isang alaala ng pag-ibig na pinatay ng sistema. Ang mundo ang pumatay sa kanya. Ang mga praile, ang mga mapang-api, ang mundong bulok ang sistema sa lipunan. Crisostomo, Ang pag-ibig ko sa'yo dati ay kahinaan ako. Ngayon, ito ang magiging simbolo para sa kaligtasan ng bayan ng ito. Ano yun, Senyor? Kung hindi ko siya ililigtas ko ang bayan niya ito sa paraang alam ko. Kung kailangan sunogin ang lahat, gagawin mo! Huli, mas unahin mo ang pagdarasal kaysa sa iyong pagod. Ang dalagang marunong magtiis ay pinagpapala. Ginagawa ko naman po ang lahat. Hindi sapat ang lahat kung kulang sa debosyon. Ang babae dapat tahimik, masunurin at banal.
kabanalan sa kabagayan. Ang pagdurusa ay handog sa Diyos. Kung sila'y umiiyak, iyon ay paglilinis ng kaluluwa. Hindi ko sila pinahihirapan. Hinahanda ko lamang sila para sa mas mabigat na mundo. Bawat luha may aral. Bawat hirap may lakas. Ito ang daan upang sila'y maging matatag at tapat sa Diyos. Bakit ka andito? Anong nangyari sa'yo? Huli, huwag kang magpaligoy-ligoy sa bahay. Magtuon ka ng gawain hinata sa'yo. Walang masama sa pagtulungan. May kabutinang nagtatago kahit sa Diyos. Huwag kang magtatago. Salamat po, Hermana Bali. Kung hindi po sa inyo, baka ako'y napapasahan. Ako, si Hermana Bali, isang tahimik na tagamasid, tagapangalaga ng kabutihan sa mga lihim ng sulok. Ang kabutihan ginawa sa lihim ay may lakas na hindi nakikita. Hindi ang galang o takot ang sukat sa kabanalan, kundi ang pusong handang umunawa, magmahal at maglingkod sa kapwa. Ako, si Father Tamura. Ang takot at galit ang aking kasandahan. Ang simbahan ay aking kuya, maraming batas ang aking palakad. Sa gitna ng aking galit, may pagnanasaring hindi may kaliwanag. Ang bawat katahimikan ay tila ng isang palatandaan ng pagkakatalo. Soy Cante, Rene Elizabeth. Ang solusyon sa lahat ng problema, mas papeles y reglamentos. Ang utak ng bayan at masyadong abala sa sariling utang. Kung ang salita ang kapangyarihan, siguradong may kalituhan ito sa dulo. Ako si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Montenegro, tagapayo, tagapamahala ng mga desisyon sa bayan. Ang papel at batas ang tanging lunas sa bawat ulat at kautusan. Ako'y tumitimbang ng tama at mali, ngunit kadalasan, mas malabo pa ang aking utak kaysa sa mga batas na aking sinusunod. Bayan ay nakatingin sa akin para sa sagot. Ngunit, ako'y nagguguluhan, nagdadalawang isip, y a veces se convierte en un obstáculo para su progreso. Ito'y aking sulat, mag-iising ang bayan sa katotohanan. Bawat salita ay may bigat. Bawat pangungusap ay may kapangyarihan. O baka mas lalo silang malito. Ang iyong tinta ay parang apoy. Apoy ang isipan bago ang puso. Kung totoo ang sinasabi mo, mas makapangyarihan pa ako sa katahimikan nila. Si Bensay, ang salita sa data. Bawat titik na aking sinulat na may kapangyarihan ito, magbukaw o mangingit ng katotohanan. Ang kapangyarihan ay tungkulin. Ngunit higit sa lahat, ito ay responsibilidad. Sa bawat desisyon na may buhay at kapalaran na nakataya. Sa katahimikan ng bayan, may nakatago galing Panginoon. Hindi lahat ay sumusunod sa takot. May mga batang nakamasid sa iyo sa bawat hakbang ninyo. Ang lihim at galit ay bahagi ng pamumuno. Ang tungkulin ko ay manatiling balanse at kung minsan ay mas maging matalino kaysa sa iba. Ako, ang Kapitan General, pinuno ng pamahalaan at ang pangalaga ng kapayapaan. Ang katahimikan ay hindi laging tanda ng kapayapaan. Sa mundong puno ng galit at lihim, kailangan mong timbangin ang kapangyarihan. Bawat desisyon ay may epekto sa bayan, na kahit ng katahimikan ay may tinatagong panganib at pagtutong. Ako'y naroon hindi lamang bilang pinuno, kundi tagamasid ng takot at pag-asa.
pagsubok ay pag-asa. Huwag kang matakot mangarap at palaging pinigil ang tamang kanatipunan. Opo, Ina. Susundin ko po ang inyong mga payo at gagawin ko ang lahat para magtagumpay. Magtiwala ako sa iyo, anak. Ang sakripisyo ng isang ina ay walang kapantay. Ang pagsisikap mo ang magdadala sa iyo sa liwanag ng iyong kinagkabasan. Hindi sila katang-isip. Paulit-ulit silang nangyayari. Nagbago lang mga mukha ng pag-aaral. Kung noon, ang mga Kastila ang malulupit. Ngayon, maaaring sistema, maaaring kapwa, at maaaring sarili nating tao. Tanong, sino ka sa kwentong ito? Ang tahimik Ang nangangarap ngunit tahimik. o ang handang magsakripisyo para sa tama? Hindi na kami mananahimik! Minsang sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang LP Bosterismo ay hindi nagtatapos sa pahina. Ito ay nagpapatuloy sa atin.